Hello. Hello. Hi. Hi. Sa pagkakas ng ibang medyo lahat kasi maglapo natin. Isang mapagpalang mga napuyak gabi. Ang maiksi, umabot ng alas 2. Ngayon po, nandito tayo sa pag-aaral, kalawang bahagi, ang pakikibahagi ng Ebanghelyo. Napakaganda po ng mensahe ngayon. Kung sa isang salita, pag inugnay mo, pagkain. Katulad din yan natin, kapag may isang okasyon, wala naman tayong iniisip, hindi yung programa sa pupunta natin, kundi may pagkain kaya doon. Hanggang nga. Siyempre, magugutom kapag dating mo doon. Ngayon po, dago tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang sa 40. Ito po ay isang sitwasyon na kung papaano may mga taong lumapit sa ating dakilang Panginoon. At nang siya ay kaniyang masumpugan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Na kumbaga, katulad natin, kapag mayroon tayong nabalitaan na isang taong dumating, hindi ba nakikiusyoso tayo? Parang ganito rin ang nangyari. Kailan ka pa uuwi? Parang gano'n. Ngayon, anong sagot ng ating dakilang Panginoon? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Ngayon po, kung aaralin natin, kapag tayo po may kababayan mula sa malayo, nabalitaan nating umuwi, hindi masamang mag-usyoso. Kailan ka pa umuwi? Kailan ka pa lumipad? Pauwi. Okay lang yun. Pero ang sagot, hindi, pumaparito ka lang naman dahil ang inaabangan mo yung pasalubong ko. Parang ganun ang nangyari. Na kaya hinahanap ang ating dakilang Panginoon. Sabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap. Kumbaga, ang paghahanap nila sa ating dakilang Panginoon, hindi yung pagpapahalaga sa Kanya na ay mabuti umuwi ka na. Salamat at nandito ka na. Hindi ganoon. Kundi, yung pinakikinabangan nila doon sa ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid bagay, hindi yung mga tanda na ibinigay niya, kundi ang sila ay makakain at mabusog. Sa totoong buhay, nangyayari po yan sa atin. Kapag meron tayong isang kakilala, kaibigan man yan, na kapag lumuwas ng bayan, napunta sa malayo, hindi natin inaalam ano ang sitwasyon niya doon bago siya nakauwi. Hindi natin kinukumusta yun. Anong inauna natin? Anong pasalubong mo sa akin? Yung pakikinabangin natin. Yan ang nagiging priority. Hindi po yung kahalagahan ba kung naging ligtas ba ang kanyang pamumuhay doon. Mabuti pa ang kanyang naging amo. Wala po doon, hindi nakapokus ang atensyon natin. Katulad din naman ng mga tao na kapaligid sa ating dakilang Panginoon na hindi nila iniisip yung mga tanda na ibinibigay ng ating dakilang Panginoon, kundi ang hinahanap nila
na nakita na naman nila ang ating dakilang Panginoon, ang mabubusog na naman kami. Yun pa ang ibig sabihin nito. Sabi ng ating dakilang Panginoon, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagdaing napapanis, kundi dahil sa pagdaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya'y tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. E paano kung ganun marinig natin? Pagdating ng sinalubong natin, ang sadya natin, yung kanyang pasalubong, yung ibibigay sa atin na damit, ibibigay sa ating regalo, pabango man yan, o kung ano man. Pero paano kung sumagot? Maghanap buhay din kayo. Parang ganito yung sitwasyon na sinabi ng ating dakilang Panginoon, na pinatutungkulan niya yung mga tao na lumapit sa Kanya, magsigawa kayo ng hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Kaya po tinuturuan tayo na hindi dapat tayong masiyahan lang na kapag pumunta tayo sa isang lugar, kumain lang tayo sapat na. Kundi, bakit tayo pumunta doon? Halimbawa, sa mga okasyon, sa mga pagsamba, alin ba ang importante na ikikwento natin pag-uwi? Yung handaan na kinain natin doon sa pinuntahan natin o yung aral na natutunan natin, bit-bit natin pag-uwi. Minsan, ang una naging pumapasok sa isip natin, ano yung maiti-take out kong pagkain? Pero yung aral, pagka minsan, nakabalik na muli doon sa araw ng pagsamba, wala man lang na ibahagi sa anak, sa kanyang kapatid, sa magulang na aral na napakinggan niya sa Ebanghelyo. Aminin man natin sa hindi, totoo po yan. Sa makatuwid, ang Ebanghelyo o aral, sinasarili lang natin. Ayaw natin i-share sa kapwa. Ang labas natin yan, makasarili. Bakit hindi natin ibahagi yung Ebanghelyo? Huwag lang yung pagkain na pasalubong natin galing sa ating sa pinanggalingan natin na ipakakain natin doon sa inuwian natin. Kundi, yung aral na pinakamahalaga, bakit ka pumunta ng simbahan, bakit ka nakinig ng Ebanghelyo, dapat kapag yan pumasok sa ating isip, isa pamuhay natin at i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ituro din natin sa ating mga anak. Nasabi, anak, huwag mawawala ang respeto sa nanay mo ha. Utos yan ng Diyos. Yan lang, simpleng salita yan. Nakasunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Tinuturuan na natin ang ating mga anak na magrespeto sa magulang. Sa makatuwid, ang benepisyo nun, magtatamo yung anak din natin na pinayuhan natin, hahaba ang kanyang buhay, magiging mabuti pa ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kumbaga, yung benepisyo agad ang tinitingnan natin. Spiritual ang hinihingi na aral na gusto ng ating dakilang Panginoon ang ibahagi natin sa ating kapwa. Hindi yung para tayong magugulatin na dumating ika nga galing yan ng abroad, marami ang daladalang pera. Hindi po totoo yan. Kung alam lang natin ang galing abroad, ang pinaka-problema doon, pagiging homeless. Pagiging, yung bagang tingin mo sa sarili, ikaw lang mag-isa doon, wala kang aasahan. Kapag may sakit, trabaho ka pa rin kahit mabigat ang katawan, lumuluha ka. Ang pinaka-opisina mo, CR. Sino nakaranas ng mag-abroad? Tingnan ang buhay mga nag-abroad. Pero anong tingin naman ng mga nandito, inuuwian, maraming pera to, maraming pasalubong to. Yan po ang katotohanan. Kung isa sa pamuhay natin,
sasariwain natin sa pag-iisip, ang mensaheng ito, sumasang-ayon dun sa pangyayari na hanggang ngayon nangyayari din. Kaya kung pagsabihan tayo, halimbawa, nabalitaan natin yung kapatid natin dumating, ang isagot sa atin, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis. Magtrabaho din kayo para meron din kayong makain, hindi kayo umaasa sa amin. Parang ganun yun. Walang pinag-iba yan dito sa sinabi ng ating dakilang Panginoon. Hindi nagalak ang ating dakilang Panginoon doon sa mga tao na sumalubong sa Kanya dahil ang intensyon lamang mabusog sila, nakakain sila, na-experience nila na kapag kasama nila ang ating dakilang Panginoon, hindi sila makakaranas ng gutom. Ngayon, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, dinadivert niya na hindi dapat sa pagkain material nakapokus ang mga tao kundi sa pagkain spiritual. Ano ang sabi? Sinabi nga sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Mabuti na buksan ang isipan ng mga lumapit sa ating dakilang Panginoon. Nagka-intention sila. Nagtanong na. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Ngayon, ang tanong, naunawaan ba ng mga nakapaligid sa kanya? Sinabi nga nila sa kanya, ano ang iyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Kung paaralin natin, dahil sa ilang pirasong tinapay, pinagpala niya, dumami, nakakain sila lahat. Nangabusog silang lahat. At hinanap pa nga nila, nung muli nilang masumpungan, yun na naman ang ihanap nila. Pero naghahanap pa rin ng tanda. Nabusog na nga, kumbaga hindi pa nakontento. Ano pa kaya ang hinihingi? Ano nangyari? Nangatwiran pa. Nagsigay ng aming mga magulang ng mana sa ilang gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Anong sigot ng ating dakilang Panginoon? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Ngayon kaharap na nila yung tinapay sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Pero hindi po nila napagkikilala. Dahil ang nasa isip nila, yung mga gawa lang ng ating dakilang Panginoon sa makatuwid bagay, yung para sa tiyan nila. Pero yung mga aral na ipinapaliwanag o ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon, baliwala sa kanila, hindi po applicable sa kanilang para pakinggan, para damdam, kumbaga sariwain sa pag-iisip, kung gaano kahalaga yung mga aral na yun na ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon. Dahil nakapokus pa lang doon sa tiyan. Ngayon, pinalawak kayo ng ating dakilang Panginoon. Anong sabi? Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Hindi nga sila naniniwala sa ating dakilang Panginoon. Bakit? Dahil ang ating dakilang Panginoon, anak ng isang panday o anduwagi, sa makatuwid bagay karpintero. Pagkatapos, kilala nila ang magulang, si Jose at si Maria, na hindi nakapag-aral. Pero ang karunungan sumasa kanya mula sa Diyos. Kaya paano nga nila paniniwalaan ang ating dakilang Panginoon? Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Anong sagot ng ating dakilang Panginoon? Sa kanila'y sinabi ni Jesus,
Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Ngayon, direkta ng sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, hindi ang Panginoon ang lumalapit sa tao. Kapag tayo po may pagsisikap, lumapit tayo sa ating dakilang Panginoon, hindi na tayo magugutom. Dahil po ang Diyos provider, spiritual man o material na pangangailangan ng tao, pinoprovide po ng Diyos. Ano ang material? Hindi pa ginawa na lahat ng pakikinabangin ng tao bago ang tao nilikha. At pagkatapos, sa spiritual naman, lumapit lang tayo sa ating dakilang Panginoon, marami ng benepisyo tayo natatanggapin. Sabi nga, magsilapit kayo sa akin, kayong nangapapagal at nangabibigatang lupa, at kayo'y aking papagpahingahin. Kung tayo po'y punong-puno na ng mga problema, punong-puno na ng mga pagdurusa, paghihinagpis, kung ano-anong mga nangyayari sa ating buhay, lumapit lang tayo sa ating dakilang Panginoon. Bubusugin niya tayo ng tinatawag na Ebanghelyo o aral o salita ng Diyos. Ituturo sa atin ng ideya kung papaano isolve ang bawat problema. Sabi nga sa English, in every problem, there is always a solution. Siyempre, kung sa mathematics, bago mo isolve ang solusyon, kailangan ng given. Kailangan ng formula. Kapag alam mo na yung formula, i-compute mo lang, malalaman mo yung answer. Ganun mo yung pamamaraan. Ngayon, tuturuan tayo ng Diyos para ma-solve ang bawat problema. Ano mang sitwasyon, kung lalapit tayo sa Kanya. Paano nga may balakid? Dahil nga, yung kataasan ng ating ego, minsan ayaw nating magpasakop o sumunod sa Diyos. Kahit nandiyan na siya, malapit na sa atin, pakikinggan na lang natin ang Ebanghelyo. Pero ayaw pa nating papasukin sa tainga, kundi tumatagos sa kabilang tainga. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo po ay nababaliwala natin. Kinakailangan natin mag-decide. Kinakailangan natin pagsikapan ng ating sarili na mailapit natin sa Diyos. Hindi po tayo daranas ng anumang pagkagutom. Bakit po? Malinaw po ang pagkasabi dito ng ating dakilang Panginoon. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Kaya po, tayo po ang gagawa ng paraan para makalapit sa ating dakilang Panginoon. At dinagdagan pa niya, at ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. Ibig sabihin, hindi lang tayo lumapit sabayan pa natin o samahan pa natin ng pananampalataya sa ating dakilang Panginoon, hindi na tayo mauuhaw. Spiritual na po yung tinuturo ng ating dakilang Panginoon sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Ni kaya tayo man. Hindi baga, kapag tayo punong-puno ng problema, minsan hindi natin magawa yung solusyon, hindi tayo makalabas sa sitwasyon. Pero kapag nakakarinig tayo ng Ebanghelyo, yung bumabagabag sa atin ng mga masasamang espiritu na nagpapahirap sa atin upang hindi makatawid doon sa problema o sitwasyon, kapag nakarinig tayo ng Ebanghelyo, sasabihin lang natin, forgive me Lord. Lumalayas ang masamang espiritu. Ang pumapalit po dyan, yung salita ng Diyos, nagpupuno ng lahat ng mga kakulangan ng ating pagkatao.
Yun na yung pagkain spiritual. Na pagka minsan, hindi pa nga tayo nakakarinig ng Ebanghelyo, may karamdaman tayo sa loob ng tahanan hanggang sa paglabas, pagpasok ng templo, magaling na. Bakit? Siyempre, banal yung lugar na dinakuan mo. Yung masamang espiritu, hindi naman titira yung sa lugar na banal. Siyempre, magpapaiwan na yung sa labas. Kaya iiwan na tayo. Kaya mangyari yan, masusumpungan natin ang ating sarili na tayo ay magiging malinis. Lalong-lalo na kapag nakarinig tayo ng Ebanghelyo. Yan po ang magiging benepisyo. Ngayon, anong karugtong ito? Datapot sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ipinaliwanag na ng ating dakilang Panginoon na kinakailangan ang tao ay hindi lamang hanapin yung benepisyong tinatanggap na dahil sila'y nabusog, kundi ang makalapit ng buong sikap sa ating dakilang Panginoon na hanapin natin siya. Ngayon, ano ba na tayo lalapit sa ating dakilang Panginoon? Hindi naman natin siya nakikita. Kundi, tayo po'y lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin na papasukin natin siya sa ating puso at sampalatayanan natin yung Kanyang mga aral. Mabubusog na tayo, mapapawi pa yung uhaw natin. Ngayon, magagawa na natin yung tamang pamamaraan para mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan sapagkat kasama na natin siyang gumagawa. Hindi na tayo nag-iisa. Sa makatuwid, ginagawa na natin ang isang bagay kasama niya. Nasa loob natin, pagsikapan natin pumasok sa ating puso upang manahan sa ating buhay ang Diyos. Sa makatuwid bagay, ang pagpapakatuwid o pagpapakabanal. Ano bang sabi ng ating dakilang Panginoon? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na lumalapit sa ating dakilang Panginoon, hindi po yung kaisipan lamang ng tao, hindi po yung kaisipan lamang o nahugyatan ng isang tao o napagsabihan, kundi kalooban ng mismo ng Ama. Nabuksan ang isipan ng bawat isa sa atin para masumpungan natin at makilala natin si Kristo. Makilala natin ang Kanyang bugtong na anak. At maganda kung lalakipan natin ng pananampalataya doon sa Kanyang sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Pero may magandang sinabi ang ating dakilang Panginoon. Ang sino mang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kung ang ating dakilang Panginoon nga, bagamat iba-ibang pamamaraan na nakalapit tayo sa Kanya, ang iba'y galing sa karamdaman, ang iba'y galing sa kasama lamang na may karamdaman, ang isa'y nahagip lamang na makarinig ng Ebanghelyo, nagsisi at lumapit sa Diyos. Iba-ibang pamamaraan pero hindi po itinataboy ang Diyos. Pero tayo po mga tao, pagka minsan nagiging makasarili tayo, dahil hindi ka namin kakulay, ibang grupo ka, nagtataboy tayo, pero ang Diyos po hindi nagtataboy. Dapat ganun din tayo. Kung sumusunod tayo sa likuran ng ating dakilang Panginoon, na ang sinumang lumalapit sa Kanya, hindi niya itinataboy, dapat ganun din tayo. Hindi tayo nagtataboy. Dahil masusumpungan naman natin niya at makilala natin
Kung may katapatan yung mga taong lumalapit sa atin. Sabi nga, kikilalanin muna natin. Anong sabi kanina? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin. Lahat tayo ay pinangungunahan ng espiritu. May mga tagapangaral, may tagapakinig, may biyaya, o kung ano pa man ang tungkulin. Lahat yan may guide ng Holy Spirit o kaya Spirit. Siyempre, susuriin mo muna kung ang intensyon ng taong yun, sirain ang grupo. Kaya nga, huwag agad paniwalaan. Kaya huwag agad ipagkatiwala ang isang bagay sa hindi pa nararapat, kundi suriin. Dahil, pagdating sa huli, mahirap po kasi magsisi sa huli. Kapag nagkawatak-watak na, nasira na, wala na tayong magagawa. Pero kung susuriin natin mabuti, ang bawat isa na lumalapit sa atin, makikilala natin kung may katapatan sa kanyang puso na ang layunin niya ay makikisa, makilakip doon sa kawan ng Diyos, makipagtipan ng totoo sa harapan ng Diyos at hindi pa kunwari na walang iba. Ang tuntunin lang o pinakalayunin, sirain ang grupo. Yun po ang kinakailangan na suriin natin. Ngayon, ano pa ang paliwanag ng ating dakilang Panginoon? Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ibig sabihin, kalabo pala ng ating dakilang Panginoon bumaba, unang-una, may kalooban ang Ama o yung nagsugo sa Kanya. Para maging tapat ang Diyos sa mga tao. Sa pamamagitan ng mga naunang propeta, ipinahayag na ang magiging buhay ng ating dakilang Panginoon. Inihula na siya'y ipanganganak at sa isang sabsaban. Inihula na siya'y nung 12 taon na naiwan siya dun sa templo. Inihula na rin hanggang sa mangaral siya ng Ebanghelyo. Nung maalala natin nung buksan niya ang aklat ni Isaiah, sabi, sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa nakita ng mga propeta kahit hitsura ng ating dakilang Panginoon, nagsipagsalita na sila para sa ating dakilang Panginoon. Nagsipanghula na sila para sa ating dakilang Panginoon na kanyang maging buhay-buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya po, kalooban niya ng Ama na hulaan siya at kalooban niya ng Ama ang sumunod ang kanyang anak sa makatuwid bagay, yung paghahain niya o pag-aalay niya ng kanyang buhay para matapos na yung mga pagsusunog, yung mga pag-aalay na ginagawa ng mga Levita, ng mga saserdote. Tinapos na yun ng ating dakilang Panginoon. Sa minsan lamang paghandog ng kanyang buhay. Yun po ang kalooban ng Diyos. Na ibinilat siya sa kahihiyan. Nakatipa sa krus, walang saklot. Tinuya, inalipusta. Dinuwahagi, niyurakan, dinuraan, at kung ano-ano pang ginawa sa ating dakilang Panginoon. Lahat ng yan ay nakahula para sa Kanya. Pati kanyang kasuotan niya, nakahula pa. Dahil ang ating dakilang Panginoon, meron siyang buhay, sariling buhay sa kanyang sarili. Kaya niyang bumaba sa krus. Pero alang-alang sa kalooban ng kanyang Ama, hindi niya po ginawa dahil iniisip niya mas makapangyarihan pa rin ang Ama kaysa sa kanya. Kaya po siya naging masunurin, naging tapat sa kanyang Ama hanggang kamatayan. Kahit alam niya na anong panalangin niya. Panginoon, kung maaari sana'y lumagpas sa akin ang sawang ito. Tatapat, hindi ang kalooban ko ang siyang mangyari, kundi ang iyo. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, bagamat nakikita na ng kanyang mga mata na siya'y hahampasin
na siya'y pahihirapan at ipapako sa krus, pero tinanggap pa rin niya dahil sa pagrespeto niya rin sa kanyang ama. Dapat ganun din tayo, magrespeto rin tayo sa ating mga magulang. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ngayon po, ang kalooban ng nagsugo sa ating dakilang Panginoon, na ang lahat ng ibinigay niya para makilala ang ating dakilang Panginoon, parang insurance to. Hindi ba kayong insurance, nag-i-effect lang siya kapag may mga sitwasyon na nangyari? Halimbawa, kapag naputol ang daliri, ito ang matatanggap mo. Kapag namatay, may makukuha kang 200,000. Parang gano'n. Pero, ito po, merong matatanggap na benepisyo, yung lahat ng nananalig sa ating dakilang Panginoon. Ang benepisyo, na wala ni isa man sa atin ang mawala, kundi lahat tayo ay ibangon sa huling araw. Kaya po, tinuturuan tayo ng ating dakilang Panginoon na dapat palagi tayong nagkakaisa sa gawain. Nagtutulungan, nagdadamayan. Kapag may mahulog na isa, ibabangon. Nagtuturuan, nag-aaralan. Iyan po ang pagkakapatiran. Sapagkat, kumbaga, may pagmamahal tayo at pagpapahalaga sa bawat isa. Ayaw natin na may mahiwalay na kahit isa. Ang gusto natin, sama-sama tayo doon sa tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ano pang sabi? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at siya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Napakasarap pakinggan na kapag dumating na yung panahon na lahat tayong narito, pati yung mga iba pa na nagsisisampalataya sa ating dakilang Panginoon, sama-sama tayong bubuhayin pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat tayo ibabangon niya, bagamat tayo'y nangamatay na o nangatulog na, pero sama-sama pa rin tayo doon sa kaharian ng Diyos. Siguro hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at pagpalain tayo anuman ng ating mga karaingan, kahilingan sa Diyos, idulog natin sa Kanya at ipagkakalog niya ang lahat ng bagay na ating kahilingan sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang magandang hapon sa ating lahat.